O ito ha, basahin muna natin. Caloocan City Representative Edgar ano ba dapat to may palayaw eh. Edgar Ninja Turtle Erice. Parang kamukha ng Ninja Turtle. On Monday, propose granting amnesty to ito ha, ulitin ko ha, propose granting amnesty to undocumented Chinese nationals in the country through legalization program that would charge up to 5 million per applicant. Wow, nakakasilaw, 5 million per applicant. A move he said could generate at least 500 billion in government revenue. Ito guys, pag-usapan natin. Itong si Erice, dapat ito, ipanalangin na rin natin na pumanaw na at mamatay na rin. Alam niyo kung bakit guys? Ito, labas na. O mga didilis, ito yung tumatangking didilis daw siya. Ayan, pangitang-pangita na ang pagiging didilis at pagiging traidor sa bayan. Bakit ko sinasabing traidor sa bayan? Isipin mo ha, dahil sa pera ha, dahil sa pera, gusto niya yung mga Chinese na nandito ngayon ay maging legal. Ang sabi niya, makaka-generate tayo ng 500 billion kung sisingilin ang mga ito para maging legal ang paninirahan dito sa Pilipinas. Ang tigpa 5 million ang bawat isa. Tandaan nyo ha, 5 million ang bawat isa. Kaya makaka-generate. Ngayon guys, alam nyo ba na pag i-divide mo yung 5 million sa 500 billion, alam nyo ba kung ilang Chinese ang gusto nitong papasukin sa Pilipinas? 100,000 Chinese lang naman. Tandaan nyo ha, 100,000 Chinese ha. Di parang inilagay mo na sa nagkaroon na ng isang bayan yan. Isang maliit na bayan dito sa Pilipinas. Ipapasakop mo sa Chinese at hindi lang basta Chinese. Yung mga nandito mga Chinese, karamihan dyan, mga espiya. O diba? Siraulo. Congressman Erice, isa kang siraulo. Lumabas na ang tunay na kulay nitong si Erice na ito ay pro-China. At ibebenta ang ating bansa. Papapasukin niya, gagawin niyang legal yung mga spy ng Chinese. Isipin mo, 100,000? Kung lahat yan ay army pala. Niligal mo rito, nakapagtago ng baril, ay kayang-kaya na niyan lumaban sa ating military. Isipin mo, 100,000? Isipin niyo, 100,000? Bibigyan mo ng legal na na paninirahan dito. Paano kung yan ay mga sundalo pala ng China? Di ba? Kung People's Liberation Army pala mga hinayupak na yan. Tapos nakapag-ipon ng baril dito, kaya na niya pabagsakin ng gobyerno. At kaya na niya makipaglaban dito agad-agad. Puposisyon na agad yan. Habang pagkaposisyon nila, babanat sila rito, mga foot army, no? Magkakaroon ng ground combat. Sabay papasok na rito yung mga Chinese. Mga kanilang mga backup, di ba? Mga ESO. Siraulo tong kinising ito, hinayupak na to. Hindi mo na lang sabihin na gusto mo talagang ibenta ang Pilipinas sa China. Kaya ka bumabanat ng ganyan, pa-style ka pa, pailalim ang banat mo. Pero lumabas ang pagiging didilis mong hinayupak ka. O di ba? What the heck? So, siraulo talaga ito si Erice. Kaya ito sa mga taga-Caloocan dyan, huwag nyo na uli itong papapanalunin, pakiusap lang. Dahil ito ay lehitimong pro-China. Kung nagkukunwari at ang diskarte niya kunwari tayo, 5 million. Makakapundo tayo ng 500 billion. Ano naman ang kapalit? Alalahanin nyo, one time lang yan. Ano naman ang kapalit? Di ang kapalit, ang taas ng risk na malamang-lamang, makuha tayo ng China. Isipin mo, 100,000 tao. Kung mga sundalo pala ng China yun, 100,000 sundalong China. Pinapasok mo sa Pilipinas na hinayupa ka. Kaya pala, di ba? Kitang-kita. Kaya kunwari, kapartner nito si Trojan Horse. Si Toby, mga na makabayan, pero ang kagustuhan, ibenta ang Pilipinas, mga hinayupa kayo. Hindi pa kayo pumanaw, idadamay nyo pa ang Pilipinas. Makakalikom daw ng 500 billion. Pero gawing legal yung mga Chinese. Wala namang problema yung mga natin dito, yung mga Filipino-Chinese natin na talagang mga naninirahan na rito, ibang usapin yun. Pero itong gusto nitong si Erice, mismong maliwanag naman granting amnesty to undocumented Chinese nationals.
Eh sino ba yung mga undocumented rito? Eh di ba yung mga yung mga galing sa Pogo, yung mga pinapasok ni Fentaboy, di ba? Noong 2000 nung siya ang presidente. Yun naman ang mga undocumented eh. Mga pinapasok ni Fentaboy at mga nagtatrabaho sa Pogo. Eh di ba nga, kaya nakulong si Caramel dahil nabisto niya na meron ng mga Chinese military sa Bataan. Oh, ano ngayon masasabi mo diyan na yung iba diyan sigurado ka ba na hindi mga People's Liberation Army yan? Kung anong pangit ito si Erisi, pangit ang ugali no. Dapat rito pinapalayas, ginagawa itong dinedeklara itong persona non grata ng buong Pilipinas eh. Para lumayas. Kung ito i-declare na persona non grata ng buong Pilipinas, o di ba? At least mawawala to yung nayupak na to. Isipin mo ngayon ang gusto ay ibenta ang Pilipinas, what the heck? Sira ulo putik. Kikita daw ng 500 billion. O kikita nga pero kita nyo naman yung chance na tayo ay masakop na ng China ng tuluyan. Ang gusto nitong si Erice, papasukin ng walang kahirap-hirap yung mga sundalo ng China. Ang tanong namin sa iyo Erice ay magkano? Ilang pilak mo ipinagkanulo ang bayan mong hinayupa ka? Sa ilang pilak, Erice? Sipin mo ang kapal ng muka. Ilang pirasong pilak mo ipinagkanulo Erice ang bayan mo? Tapos sasabihin mo kunwari para may para maging legal at makakalikom tayo ng 500 billion. Wow. So guys, markahan natin si Erice, marka demonyo ang ilagay rito. Si Erice may marka nito, marka demonyo Judas. Erice, kung nasan ka man, kung marinig mo ito, namo. Ba't hindi ka nalang pumanaw para mabawasan ang salot ng Pilipinas? Total, hindi ka naman kailangan, wala ka naman pakinabang. Yung mga Tagaloocan, isinusuka ka na rin. Wala ka palang kapakinabang, hinayupa ka. Kung anong pangit ng mukha mo, siyang pangit ng ugali mo. Isipin mong gusto mong ibenta ang Pilipinas sa China, hinayupa ka. Isang simpleng bentahan ang gustong gawin ito eh. Isipin mo, papasukin ng mga Chinese rito, wala, guys take note 100,000 na ang katumbas po ng 500 billion sa 5 million, pag i-divide mo, yan ay 100,000. Eh di ba 100,000 isang populasyon na yan ng isang maliit na bayan? Hindi po barangay maliit na bayan. Yan ang totoo, isang maliit na bayan. So ibig sabihin, pwede na magtayo ng isang bayan yung mga Chinese dito, walang hiya. Eh syempre, gagawin yan, i-scattered yan. O yan, dito si Addictus Rex mabuhay ka Addictus Rex di ba? I-scattered niya yan. Syempre, yan ang gagawin nitong ng mga Chinese. Walang hiya talaga to si Erice, no? Sira ulo tong hinayupak na ito eh. Papapasukin mo ang Chinese, 100,000 Chinese, ang katwiran mo, kikita ang gobyerno. Kikita lang 500 billion, pagbayarin lang ng 5 million bawat isa. Ganyang katraidor ang hinayupak na ito. Itong si Erice, di ba? Mga taga-Caloocan, wag na kayong uulit dito Pag umulit pa kayo, naku po, mamumura ko rin kayo. Kaya tatandaan ninyo bago tayo pumunta sa isa pa nating topic tandaan ninyo, okay? Ang itsurang ito ni Erice sa bagay, wala itong kamukha kaya madaling tandaan. Ito, seryosong tanong, papayag ba kayo maging kamukha si Erice? What the heck? O yan, si Erice, kamukha ng karakter sa... Erice, dinadali ka ni Sander, si Erice, kamukha ng karakter sa Sesame Street. Sino nga ba sa Sesame Street? Si Big Bird. Sino itong unggoy, yung nakatira sa sa trash can. Nakalimutan ko lang mga pangalan. Ayan Sabi ni Hardtalk, colon cancer plus stage 4, St. Peter fake video sa Malacanang, pati si Enrile andun, this is rape, karma is real, bibigod tanga. Hardtalk, ang bobo po. Sabi ko sa inyo, kaya mahirap maging didilis, no? Isipin mo, nakalagay na ron na file video. Sino ba nanay nito ni Hardtalk? Sabi ko sa inyo, sa'yo Hardtalk, tinapos mo sana kahit kinder mo. Anyway, sige, balik tayo kay Erice sa mga Tagaloocan dyan itong si Erice pagalitan ninyo at wag nyo na muling iboboto talagang pag ito nanalo pa ulit sa susunod na eleksyon, sisisihin namin kayo. Mamumura talaga namin kayo. Sipin mong binebenta ang Pilipinas ng hinayupak na yan. Si Cookies Monster. Tama. Si Cookie Monster. Si Cookie Monster, tama. Naalala ko na si Cookie Monster. Okay. So yan
Sa mga taga-Caloocan, again, wag na kayong uulit ha, tama na yan. Okay, so next na tayo, next topic tayo ha. Tanggalin natin 'to, hinayupak si Eric ito, pangit ng mukha eh. Baka pag nakasalubong ko 'to si ano, itong pag nakasalubong mo mukha ni Eric, iiwasan mo talaga. Kasi mukha mangungulab. Sige na, tanggalin natin, pangit ng mukha.